Hallelujah. Hallelujah. Good evening sa mga pinagpalang anak ng Diyos. Hallelujah. Pray that all is well inside our house. Amen. Hallelujah. It's time for us to worship our God. Hallelujah. Our mighty God who deserves all our praises. Oh, thank you so much, Father God, for all you've done to us, oh God, for all you've done in our lives, oh Lord. Hallelujah. Thank you so much, oh God. Lord, you allow bad things to happen to us so that we all will always look into you, oh God. Yes, oh God. That you should always be the focus of our lives, oh God. So we thank you so much, oh God. Even though we are constantly attacked by the enemy, but you are so great, oh God, that the Yes, enemy oh won't God. last long, Yes. even in our house, oh God. Thank you so much, Lord Jesus. Oh, may you be glorified in our praises, oh Lord. Thank you so Lord, much, Father. Thank you so hallelujah. much, Jesus. Thank you so much, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Father God. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Your love has called my name. I've been born again into your family. Your blood runs through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, 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 You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. You're drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. I'm no longer a slave to be. I am a child of God.
I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Yes, Lord. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, 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 you split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. Oh, 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 I am a child of God. I am a child of God. Yes, Lord. I am a child of God. Hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you, oh God. We worship you on top of our voices, oh Lord. On top of our lungs, oh God. We worship you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Because this is our weapon, oh God, against the enemy, oh Lord. Hallelujah. 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 Thank you so much, oh God, for the victory, Lord, each and every day, oh God, that you have given us, Lord Jesus. Thank you so much for the divine life, oh God, that you have imparted to us, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Lord, for divine health, oh God. Thank you for the prosperity, the blessing, oh God, for the provision, Lord, that you have always upon us in our daily lives, oh God. Thank you so much, oh Lord. Thank you so much, Lord, for your word tonight, oh God. Thank you so much, Jesus. We lift up to you, Lord, our signals of each and every brethren who are present right now, oh God. That you would give, Lord, a clear signal to each and every one, oh God, so that your word will be heard clearly, oh God. So that your word will impact clearly in each and every one lives who are listening tonight, oh God. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, Holy Spirit. Oh, we give you all the praises and honor and thanksgiving and power. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hello, Pastor Joe. Okay. So, once again, good evening sa lahat nating mga ka-prayer time. Salamat po tayo sa gabing ito at tayo ay makapagbulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Gusto ko pong basahin ngayon ang Book of Galatians chapter 5 verse 22 to 26 para po sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Galatians 5:22 it says, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. And those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another in being one another."
May the Lord bless His word. Sa gabing ito, I'd like to share with you about the restoration of what the devil has stolen. Alam naman po natin na lahat ay from the beginning ay talagang nag-intervene. The devil was intervene and the devil was victorious sa pagnakaw ng ipinagmana ng Diyos sa kay Adan at saka kay Eva. So, ang nangyari is dahil sa deception, nanakaw ng diablo ang mga bagay na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Lahat ng mga blessing, lahat ng mga pagpapala ay napunta sa diablo. Dahil ito nga ay nagiging parang binigyan ng pagkakataon ng tao ang diablo na makuha lahat ng mga provisions ng ating Panginoon. So sa gabing ito ay kailangan nating i-restore ang ninakaw ng Diyos o kung ninakaw ng diablo sa mga anak ng Diyos. So makikita natin ang Galatians chapter 5 from verse 19 to 21. Yan po yung bunga, yan po yung fruit of the flesh. At makikita natin na lahat po ng kasamaan ay nandyan nakasulat sa tinatawag na verse 19 hanggang 21 ng chapter 5 ng book of Galatians. At ito ngayon ang tinatawag nating manifestation dahil kinuha ng Asa ba diablo magpasaon ani dako, George? ang tinatawag na blessing ng Panginoon sa kay Adan at saka kay Eva. Subalit, ang sabi ng salita ng Diyos in the book of Galatians 5:22 ay binigyan niya ng pagkakataon dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ay nagkaroon ng restoration ng mga ninakaw ng diablo. Ibinalik ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng blessing na ninakaw ng diablo mula doon sa Genesis at ibinigay ulit sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So makikita natin na ang isa sa mga ni-restore ng Panginoon na ninakaw ng diablo before ay ang fruit, itong fruit of the Spirit, or it is the fruit of the Holy Spirit. So makikita natin ngayon na ang fruit of the Holy Spirit, maaangkin natin. We will regain the Holy Spirit by allowing the Holy Spirit Himself to guide us and to fill us, especially sa panahon ngayon. Ito yung dapat nating bigyang pansin. At ang fruit of the Spirit, ito po ay tinatawag na trabaho mismo ng banal na Espiritu or the Holy Spirit sa buhay natin. Para po ito ay maibalik, kailangan muna ng isang tao na magiging true born-again Christian. Kailangan niya munang magiging anak siya, totoong anak ng Diyos, so that the fruit of the Spirit, the gift from the Spirit of God will be restored sa isang tinatawag nating true born-again
Christian. Amen. Hindi po basta-basta na maibalik ang banal na Espiritu, the fruit of the Holy Spirit in us, if we are not totally born again. Kung mayroon mang nagsasabi na nandyan sa kanya ang banal na Espiritu, ngunit hindi siya totoong born again, ang Bible ay nagsasabi, you deceive your own self. Kaya ang Holy Spirit ma-restore, maibalik lang sa atin sa pamamagitan ng ating conversion, sa pamamagitan ng ating tinatawag na totoong relationship sa ating Panginoon. At iyan ay tinatawag na natin na makikita sa buhay natin the sign of the true born-again Christian. Hindi lang po tayo sasabihin natin na I am a Christian, but we need to say we are the true born-again Christian. So, makikita natin na ang totoong born-again Christian. Kasi ang totoong born-again Christian, according to Galatians 5:25, ang totoong born-again Christian ay lumalakad ayon sa banal na Espiritu. Kaya ang sabi, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Ang totoong anak ng Diyos, ang totoong Christian, ang totoong born again ay hindi lumalakad ayon sa pita ng laman, but we are walking in the Spirit. At pag tayo ay lumalakad ayon sa banal na Espiritu, tandaan po natin, God will given us the fruit of the Holy Spirit as the sign that we are belongs to God. Amen. Ito ang sign na tayo ay nanggaling sa Diyos, na ang presensya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang mga probisyon ay naibalik sa atin dahil nakita na sa ating buhay na tayo ay mayroong totoong ugnayan sa Diyos, that we are belongs to God. Kaya hindi po basta-basta na ma-restore ang mga bagay na ninakaw ng Diyos sa ating buhay kung wala talaga tayong totoong ugnayan, at pag hindi mo makita na ikaw at ako ay totoong property tayo. We are God's property. We are God's temple. We are God's chosen people of God. And then, makikita natin that the fruit of the Spirit will manifest in our lives. One thing that we need to do is allow the Holy Spirit Himself to lead us and guide us in our daily life. Yung pinaka-importante is hindi lang ginaguide ka noong isang linggo, noong isang taon, noong isang buwan. Dapat nililid tayo ng Panginoon in our daily life. We are leading by the Spirit of God, and the fruit of the Spirit will manifest in our daily lives. At makikita mo na pag ganon ang nangyayari sa buhay natin, that is a sign na ang Holy Spirit ay nire-restore at nirestore na ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin is you belongs to God. Makikita rin natin, pangalawa is the devil hindrance. The devil
hinder the work of the Holy Spirit. Kahit mayroon tayong Holy Spirit, remember this, even though you have restored the Holy Spirit in your life, the devil will never stop to snatch, to destroy the works of the Holy Spirit in our lives. At alam natin na ang banal na Espiritu ay hindi mananatili sa ating mga buhay at it will never manifest in our lives if the lust of the flesh is in us. Ito po yung contradiction. Kontra po ito ng Holy Spirit sa buhay ng isang Kristiyano. Ito pong lust of the flesh. Kasi itong katawang lupa natin, the flesh, ang desire nito ay hindi po makalangit. Ang desire ng ating flesh ay makamundo. That's why kung gusto natin na ang atin pong desire is makalangit, we need to be filled by the Holy Spirit. Amen. Pero kung gusto mo na hindi naman makalangit ang iyong hangad, then allow the lust of the flesh to reign in your life. Subalit hindi po yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Pero pinaalalahanan po tayo ng ating Diyos na it is the devil's work to hinder, to stop the manifestation of the Holy Spirit in our lives. At alam naman natin na ang temptation, alam naman natin na ang lahat ng paraan ay ginagawa ng dyablo para ang isang pastor ay bumalik sa makamundong gawa. Lahat ay yung tinatawag na ginagawa ng dyablo na ang pastor ay ma-focus hindi sa banal na espiritu, but sometimes ang buhay natin, Kristiyano, pastor, kahit nga hindi Kristiyano, ang dyablo ay patuloy na nag-work sa buhay natin na gusto niya na ma-divert ang ating pananampalataya, our faith and focus dito po sa makamundo. Subalit, ang sabi ng Panginoon na ibinigay niya ang kanyang banal na espiritu para po magiging isang kapangyarihan na magiging konbeksyon ng bawat isa sa atin so that makita natin at ating ma-identify ang works of the flesh and the work of the Holy Spirit. So the people in this world become deceived because of the lust of the flesh. Ito ngayon yung problem na parang ayaw nating i-restore. Marami ngayong mga tao, Christian, na parang ayaw natin ng restoration ng banal na espiritu sa buhay natin because of this lust of the flesh. At ang lust of the flesh na ito, it will blinded in the lives of a Christian, a pastor, a minister, unbeliever, kahit sino. Gusto ng diablong silawin, gusto ng diablong bulagin sa pamamagitan ng mga bagay na gusto ng ating tinatawag na laman. At ito yung nagbubulag. Sabi niya, blinded by the devil so that they may know, so that
they may not know the truth. Kasi pag nasilaw na tayo, ay parang hindi na natin makikita ang katotohanan. Iyan yung dapat nating bantayan. Na ang binigay ng Panginoon sa atin na kapangyarihan na yung banal na espiritu ay huwag na nating pahintulutan ang dyablo na manakaw niya itong muli. Kaya Amen. ang topic natin is we need to defend. We need to protect sa banal na espiritu na ibinalik ng Panginoon sa atin. Kasi alam naman natin kung ano yung ginawa ng ating Panginoon. He died on the cross of Calvary in order to restore the Holy Spirit Hallelujah. lives of every born-again Christian. Amen. Basta, baka sabihin natin na ang banal na espiritu ay isang lihans lang yan ni Pastor Obligar. No. Hindi po yan sa lihans. Sa pamamagitan po yan ng kamatayan ng ating Panginoon on the cross of Calvary. Dahil sa kanyang pag-alay ng kanyang buhay ay kanyang he overcame the devil. And because of that, Jesus Christ restored the Holy Spirit. At sinabi niya na pag siya ay pumunta na doon sa kanang kamay ng ating Ama, sabi ng Panginoon, I will send the Holy Spirit, the Comforter, the Paraclete, the Helper. Ibibigay niya. That is restoration na ibinalik sa atin ng ating Panginoong Hesus dahil ang joy, ang love, ang lahat ay tinanggal ng dyablo sa atin. Subalit, purihin ang Panginoon sa gabing ito na hindi na tayo pwedeng ma-deceive ng dyablo because we have filled the Holy Spirit. We have the conviction of the Holy Spirit in our lives that we are children of God. So, kailangan natin sa ating mga buhay at kailangan nating i-restore para tayo ay magiging matatag sa ating Diyos, sa ating pananampalataya. We need to restore the love of God. Baka sabihin natin, bakit pastor, wala pa ba sa amin yung love of God? Nandito na sa amin. Totoo po yan. Nandito na sa atin. Kaya nga, iyan yung ni-restore ng ating Panginoon sa atin. Purihin ang Diyos at ibinalik niya yung pagmamahal sa atin. Dahil si Kristo, yun yung totoong love of God. At alam naman natin kapatid, before we restore the love of God, we need to be filled with the Holy Spirit. Amen. Yes. Kasi yung Holy Spirit, siya yung source of love. Siya yung talagang nagmamanifest sa buhay ng tao na makikita natin yung pagmamahal. Pagmamahal natin sa kapwa, pagmamahal natin sa Diyos, at pagmamahal natin sa kaluluwa. Yan po yung pagmamahal ng Diyos. That is the agape love. Yung pagmamahal na hindi nanggaling sa ating laman, nanggaling sa banal na espiritu. Kaya ang desire po natin ay gusto nating ma-share, ibahagi ang salita ng Diyos at gusto natin na maligtas ang tao because it is the heartbeat of God to save the lost. Kaya pag nandyan ang conviction ng banal na espiritu, kapatid, totoo nga na ang kaligtasan ay heartbeat
ng bawat born-again Christian, kaligtasan ng kapwa, kaligtasan ng ating pamilya, kaligtasan ng those people who are in darkness. Gusto natin silang ilapit sa liwanag para sila ay magkaroon din ng tinatawag na restoration of what the devil has stolen. Yes. Kasi yung Yes. kaligtasan na ng diablo, kaya maraming tao ngayon na lumalakad sa kasalanan because hindi pa na-restore ang salvation sa kanilang mga buhay. Tayo ay nagpapasalamat na tayo ay nagkaroon ng personal encounter with God and we receive the salvation from the Lord, at tayo ngayon ay nagpaplano, tayo ngayon ay nagtitipon-tipon sa pamamagitan ng SOM para lang na atin pong maitaguyod ang kaharian ng Diyos, ating maitaguyod na maibigay sa ibang tao ang tinatawag na kaligtasan at pagmamahal. So kailangan lang ng tao is to desire to be changed. And once na ikaw ay nag-desire na magbago, it is our responsibility to work out for change in our lives. Hindi lang po ito na manalangin sa iyo si pastor, manalangin ang lahat sa kung kanino man at siya ay baguhin ng Diyos. Hindi. Kailangan niyang gawin ang kanyang counterpart to restore what the devil has stolen. At iyan ay kailangan natin na magiging willing tayo. We must be willing to be changed. Work out for the restoration of God's love in our lives. Because the Bible says, as I end, and those who are Christ have crucified the flesh with its passion and desire. Ang sabi dito is, ang lahat ng mga na kay Kristo ay atin ang ipinako, ang ating mga sarili, tinatawag na physical desire, at ang ating nararamdaman ngayon ay magiging committed, magiging victorious sa ating Panginoon, na ang pagmamahal ng Diyos ay manatili sa atin at ang banal na Espiritu ang siyang mamuhay sa atin para tayo ay patuloy na magiging victorious at ang kapangyarihan ng Panginoon ay patuloy na manatili sa atin so that we can fight against the devil in these last days. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito na tayo ay kanyang pinagkalooban ng kanyang biyaya, na tayo ay naligtas dahil ni-restore ng Panginoon ang biyaya niya sa bawat isa sa atin. At nagpapasalamat po tayo, kapatid, na sa gabing ito tayo ay makapag-impart sa mga tao sa mundo kahit hindi natin sila ngayon kausap. Through our prayers, we can include those people na gusto natin na ma-restore ang kapangyarihan ng Diyos, ang banal na Espiritu, ang pagmamahal ng Diyos, ang pananampalataya, ang tinatawag na joy, peace, long-suffering ay maibalik uli sa bawat isa sa atin, especially sa mga hindi pa sigurado na ang banal na Espiritu ay ibinalik na
sa atin. Kaya sa gabing ito, nagpapasalamat po tayo na it is a matter of reminders for us that we need to hold on the Holy Spirit sa ating Hallelujah. mga buhay. Amen. Nalangin sa gabing ito na ang binalik ng Panginoon na kaligtasan, binalik na banal na espiritu, binalik na kapangyarihan, binalik na katagumpayan ay hindi na makukuha ulit ng dyablo. Yes, hallelujah. Bagkos gamitin na natin ito sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Glory to your name, Lord. Glory to your name, Lord Jesus. Father God, we thank you once again, Lord, tonight for giving us, oh God, ng kapangyarihan, ng kaligtasan, bilang Hallelujah. inyong mga lingkod, bilang inyong mga anak. Maraming salamat, Ama, na iyong ipinahayag sa amin, na ibinalik mo ang mga ninakaw ng dyablo sa amin ng Yes, mga hallelujah. dahil, Panginoon, niligtas mo kami from the beginning. At iyo, Panginoong, ipinuno ang iyong banal na espiritu sa bawat isa sa amin. And it is Yes, hallelujah. prayer tonight, Lord, na ang bawat isa sa amin ay patuloy mo, Panginoon, na silyuhan ng iyong banal na espiritu ang aming mga pamilya, ang mga tao, Panginoon, na mayroong personal encounter, na mayroon, Panginoon, na totoong relationship sa inyo. I pray, oh God, that the power of God, of the Holy Spirit will manifest upon their lives in the name of Yes, Jesus. hallelujah. So that, Lord, when the Holy Spirit will manifest in our lives, we will lay our hand to the sick and they shall recover. We can cast out demons, Lord. We will pray for the sick and they will heal. They will receive their healing because, Lord, there is power in the name of Jesus. Tonight, Yes, Lord, continue to use this prayer time, Lord, to strengthen our faith, to strengthen our relationship, to become more powerful, to become more, Lord, patuloy kaming maging malakas sa aming pag-preach ng sa mga taong hindi pa nakikim, hindi pa kakilala sa inyo. yes, hallelujah. Kaya sa gabing ito, Lord, kami ay nananalangin na patuloy mong pagpalain ang bawat isa. Lalong-lalo na, Panginoon, sa prayer ni Sister Ruth, na kung saan ang aming bansang Pilipinas, Lord, ay magkaroon, Lord, ng katagumpayan ang aming mga plano, at kung saan, Lord, ang Philippines ay magkaroon ng mga doctors, nurses, medical health or medical aid, Lord. We pray, Panginoon, na ikaw ang magbigay, na kung saan, Lord, ang mga doktor namin, ang mga health workers namin sa hospital, ang aming gobyerno, Panginoon, ay ibigay ang mga benefits, ibibigay, Panginoon, ang mga dapat na kanilang matatanggap, dahil alam namin, Lord, na sila ay gumagawa ng kanilang mga trabaho para iligtas ang buhay ng mga tao. And Lord, right now, we bind the spirit of graft and corruption in our nation, in our country, Lord, especially to the government officials, government offices. In the name of Jesus, I command, Lord, the spirit, Lord, of corruption, graft and corruption to depart from any department in Jesus' name. And Lord, I pray to our president that you will open, Lord, his eyes, his understanding, na makita niya, Panginoon, kung ano ang nangyayari sa kanyang mga kabinete at sa kanyang mga departamento, Panginoon, na siya ay nag-appoint sa kanila. Patuloy din kami, Panginoong,
nananalangin sa mga kapatiran namin doon sa Afghanistan, lalong-lalo na sa mga Christians doon na kawawa sila dahil, Panginoon, sa persecution, dahil, Panginoon, sa mga pangyayari. But Lord, we pray that the blood of Jesus Christ, your Son, will protect them and will cover them, Lord, sa anumang mga trabaho ni Satanas dyan sa bansang Afghanistan. In Jesus' name. And I declare, Lord God, that you will intervene in that nation of Afghanistan. In the name of Jesus, right now, Lord God, we pronounce, oh God, your intervention, Panginoon, sa lahat ng mga Christians na ingatan mo sila, Panginoon, sa mga pastors, missionaries, Lord, in Jesus' name. And Lord, right now, we pray sa lahat ng umaattend sa gabing ito. Let your healing provision, Lord, ay magiging sa mga kapatiran namin sa job, Lord, sa trabaho, anuman, Panginoon, na mga trabaho na nawala dahil sa pandemic na ito, Lord, we pray in the name of Jesus that you will restore, oh God, what the devil has stolen because of pandemic, in the name of Jesus. O sakalamakikaramande, haya basulo barakaya, handarakin doro basura mahay, hikiliya bakura bababahaya. Oh, God, Lord, move in our nation, move to every member of this prayer time. Lord, restore what the devil has stolen, Lord, in our family, in our loved ones, in our relatives, Lord, in Jesus' name. And I declare right now, in the name of Jesus, your restoration of your favor, your blessing, your promises, in Jesus' name, the salvation, Lord, and continue, Lord, to use us for your glory and for your honor. Kaya sa gabing ito, Lord, maraming salamat sa lahat ng bagay na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Yes, At Lord God. maraming salamat, Lord, na ang fruit of the Spirit ay nandito sa aming mga buhay, na ang fruit of the Spirit na ito ay maibahagi namin, maibigay namin sa ibang tao para sila, Panginoon, ay magkaroon ng kagalakan, magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng pagmamahal, magkaroon ng lahat yung ipinagkaloob sa aming mga buhay. Kaya Lord, sa gabing ito, maraming salamat, Panginoon, and we give you all the glory, honor, and praises in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Pray, Panginoon, sa bawat isa sa atin, at salamat sa banal na Espiritu na pinagkaloob sa bawat isa sa atin. God, thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Okay, so maraming salamat sa lahat ng dumalo. Thank you po. Thank you, Pastor. Okay, salamat. Hallelujah. Short time. Hallelujah. Okay, thank you po, and God bless. Yes, everyone. God bless everyone. Bless po. God bless. Bye.